Ano tawag sa peking Diyos? O ang pagsamba natin sa peking Diyos? Diyos-Diyosan. Di ba? Diyos-Diyosan. Yung peking pagmamahal, mahal-mahalan. Di ba? Yung peking bahay, no? Bahay-bahayan. Di ba? Sa unang pagbasa, marinig natin si Barnabas at saka si Paul nagpagaling, di ba? Tapos, yung mga tao, sinamba sila, di ba? Talagang tinratong Diyos. Ang pinangalan nga, Hermes at saka Zeus, ang pinangalan kay Paul at saka kay Barnabas. Kasi nagpagaling, no? Nakita nila. At ginawang Diyos. Sinira ni Paul yung kanyang damit, di ba? Sabi niya, ano ba naman kayo? Hindi ako Diyos. Hindi ako Diyos. Bakit nyo ako ginagawang Diyos? Pero ayaw maniwala ng tao, sinasamba pa rin sila. Sinabi niya na, hindi ako ang Diyos. Pero sinasamba pa rin sila, di ba? Kaminsan, o madalas, yung Diyos natin, gusto natin tayo gumagawa. No? No? Ako may control. Kinokontrol ko yung Diyos ko, di ba? Ito gagawin ko ha, magdadasal ako ha, magsisimba ako ha, magbibigay ako ha, pero ito yung kapalit ha, di ba? Parang business deal, no? Ginagawa natin yung Diyos natin, Diyos-Diyosan. Kaya, parang ganyan, di ba? Gumagawa tayo ng sariling our own definition of our God, which is not correct, di ba? That is why the beautiful first reading reminds us, no, of false gods, no? The gods whom we make, no? Huwag tayo gumawa ng Diyos-Diyosan. Sumamba tayo sa Diyos. And then the gospel about mahal-mahalan, di ba? Pagmahal, susunod. Kahapon, ang pinag-usapan natin kahapon, ulitin ko lang, di ba? Kakatapos ng eleksyon, di ba? Imagine, no? Pag ikaw ay, kunyari, mayor, di ba? Ang dami mong bodyguard, ang dami mong kapangyarihan, ang dami mong pera, no? Dami. Pag natalo ka, yung lakas na yan, kung dito ka taas, biglang, no bodyguard, walang kapangyarihan. Dati, ang dami-daming sumasamba sa'yo, di ba? Ang dami imbitasyon. Pag natalo ka, who you? Parang wala na. Parang nawala na bigla, no? Ang nangyayari pag wala na sa posisyon, di ba? Ganyan naman tayo, di ba? Kunyari ako, di ba? Pag wala na akong dito, di ba? Baliwalain ka na, di ba? Pag hindi ka na, pag wala ka ng posisyon, yung posisyon, malaking bagay, eh, no? Malaking bagay yung titulo, di ba? Pero, wag tayo umasa dyan. Ganyan rin, no? Pag matalino ka, di ba? Maraming talento, di ba? Magaling kang mag-tennis, magaling kang mag-basketball, number 1 ka. Pero pag nabaldado ka, wala na, di ba? Kaya wag tayo umasa sa titulo, sa lakas, sa talento. Umasa tayo sa pagmamahal. Yung mahal na binigay ko sa iyo, pagmamahal ang tinatanim. Kung hindi naman pagmamahal eh. Hindi naman mahal yun eh. Pagmahal mo kasi maganda, attraction naman yun eh. Kasi pag mawala na yung ganda, hindi ko na kita mahal. Di ba? Yung pagnanasa, desire, I desire you. Kasi ang sexy-sexy mo. Pag wala na yung sexy mo, no? At naging mataba ka na, hindi ko na kita mahal. Kasi desire, hindi rin pagmamahal, di ba? If admiration, because you are very good in your sports, for example, pag mawala na at nabaldado ka, laos ka na, then I will not love you. Because that is not love. No, that is not love. That is again, admiration only. True love, no? No reason. Walang dahilan. Basta mahal kita, period, no? At yun ang sinasabi ng Panginoon. If you love, you will follow. No questions. No? At hindi mahal-mahalan. Kasi pagmamahal. Di ba? At sabi niya, mahirap nagmahal ng ganyan eh. Mahal na walang reason. No? There is no reason. Basta I love you, I will make a decision to love you no matter what. Basta I love you. Di ba? Pag bibigyan mo ng dahilan,
makakahanap kang dahilan para mawalang bisa yung pagmamahal. No? That is why pinakilala ni Jesus sa katapusan ng kanyang binasa natin ngayon, sabi niya, I will send you the Holy Spirit para makapagmahal ng tunay na pagmamahal. Hindi mahal-mahalan, tunay na pagmamahal. It is only with the grace of the Holy Spirit. Without the Holy Spirit, we cannot truly love. We will love what is of the flesh, of the world, and not of the Spirit. Kaya kailangan natin yung Espiritu para yung Espiritu ng pagmamahal ang umiral. No? Sa paghahanda natin, sa pagdating ng Espiritu Santo, Pentecostes, no? We continue to, Jesus introduces it slowly introducing the next few days. He will speak of the Advocate, the Holy Spirit to come. And we thank God for these beautiful reminders today sa ating buhay. Sa ating buhay, hindi buhay-buhayan. No? Kunyari, buhay, pero patay naman kasi walang Espiritu. Puros katawan lang, puros laman lang, puros kemunduhan, walang Espiritu. Nagkukunwaring buhay, pero buhay-buhayan lang. Salamat sa Diyos.